Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 28, 2023. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Aba, malapit na pong matapos ang buwan ng Setyembre. Pero bagamat tayo ay tuloy-tuloy dito sa Huntahang Legal, syempre hindi po ako hinahayaan ng aking mga paboritong guest host na mag-isa at kaya nga po ngayong umaga sasamahan po ako para paglingkuran kayo at talaga namang matalakay ang mga national issues na mahalaga. Sasamahan tayo ng aking paborito at ng aking ninong, syempre nag-iisa, Dean Cecilio Duca. Magandang umaga, Dean. Gandang umaga, Attorney Mimi, at salamat sa pag-imbita uli dito at makasama ka sa umagang ito. Yon, syempre din, ikaw talaga ang number one on our list. Talagang hindi ako pinapabayaan ng aking paboritong Din. Ako naman, ayan din ha. Isa lang po ang aking national issue ngayong umaga. Talaga namang wala na akong maisip na iba. Syempre, kakapasa lamang po kagabi ng proposed budget for the fiscal year 2024. Ayan, aprobado na po yan ng Kamara. At syempre, medyo nagkaroon din po ng mainit-init na mga diskusyon patungkol dyan. Pero yan po ay sa wakas aprobado na. Din siguro bago tayo magdako sa legal years natin, no? Kasi talagang ang naging mainit na diskusyon dito sa proposed budget, no, for the fiscal year 2024 ay yung tinatawag na confidential and intelligence funds ng iba't ibang ahensya. Din ako, baka paliwanagan mo naman kami ng konti patungkol dito sa confidential at intelligence funds na ito. Traditionally, Attorney Mimi, itong intelligence fund, ibinibigay lamang ito doon sa mga ahensya ng gobyerno na talagang ang trabaho ay para doon sa pagkuha ng mga impormasyon patungkol sa pambansang seguridad tulad ng Armed Forces, ng Police, ng NBI siguro, at na iba pang mga ahensya na may kinalaman sa seguridad ng ating bayan at doon sa paglaban sa mga rebelde. Pero may mga ahensya kasi ngayon katulad ng Department of Education na mayroong confidential fund, so parang marami ang nagtataka bakit sa pagkahaba-haba ng kasaysayan ng DepEd, mahigit 100 taon na yan, ngayon lang yata nagkaroon daw ng confidential fund. So ito ngayon ang mga tinatanong ng ating mga kababayan ayon sa ating pag-iikot. At kaya nga ang desisyon ng Senado at ng Kongreso marahil, ilipat yung mga confidential funds nitong mga ahensyang ito doon sa mga nararapat na ahensya na may pagkakagastusan talaga tungkol sa pagkuha ng mga impormasyon patungkol sa kanilang mga trabaho. Kumbaga din, syempre, di ba, kumbaga, kung titingnan mo isang malaking unit naman ng gobyerno, no? So, kung may kailangan na impormasyon, tatanungin na lang po dun sa mga ahensya na talaga namang mayroong confidential at intelligence funds. So, tapos din, tama naman po, no, para sa mga kasambahay natin na nanonood, no, ano ba ang ahensya na dapat laging may pinakamalaking budget every year po? Ayon sa ating konstitusyon, ang edukasyon ang pinakamalaki dapat ang budget galing sa gobyerno. Ayan ang nakalagay dun sa Article 14, Section 5 that the education shall receive the highest budgetary priority para itong ating mga magagaling ay magpunta doon sa teaching profession. Kasi alam mo naman, sa marami mga pag-aaral, parang naiiwan tayo sa kaalaman at sa doon sa tinatawag nilang mathematics, science, information, etc. Di ba? Na naiiwan tayo sa larangang ito sa buong mundo. Kaya siguro pagtuunan ng pansin ito. Kaya yan ang nakalagay sa ating konstitusyon. Now, yung ibang mga departamento, ayon ito sa kalipangailangan at ayon sa approval ng ating Kongreso. Yun, no? Importante yan din ha, para alam din po ng ating mga kasambahay kung bakit ganun po yung nagiging kalakaran pagdating sa budget. Kasi talagang by mandate of the Constitution, dapat yung Department of Education should always receive the highest budget. Kasi talagang prioridad din ng ating gobyerno. At syempre lahat naman tayo din, no, ay nandito rin dahil sa bunga ng magandang edukasyon, no? At syempre ng mga guro natin na talagang patuloy na nililinang ang kaalaman ng mga estudyante. Kaya ganun po yun ha. At alam mo din, syempre,
talagang na-observe ko yung nangyari sa budget, no, napakainit, no, ng deliberations. At importante din talaga, no, na makita at madinig yung kuro-kuro ng iba't ibang miyembro ng Kongreso at ng Senado para talagang mabusisi yung budget. Kasi kung hindi, no, parang syempre kung merong medyo kaduda-duda, papasa na lamang, no. Kasi syempre kailangan mabusisi talaga yan. At saka din, di ba, ganito kasi ang mangyayari niyan bawat ahensya kailangan po mag-propose ng kanilang budget, no? And then, i-approve din naman po yan. So, kung halimbawa, nag-request sila ng 250 billion, halimbawa din, no? Tapos sinabi ni DBM, hindi pwede, hanggang 200 billion ka lang. You have to work with that budget. So, ikaw yung mag-allocate kung saan sa departamento mo gagamitin yung budget na inilaan para sa iyo ng DBM. At yun po yung kailangang i-defend, di ba din? Kasi ultimately, kung saan mo gagastusin yung pera ng ahensya, doon nakikita kung ano ba talaga yung prioridad ng departamento din, di ba? At saka maidagdag ko, Attorney Mimi, kaya nagrereklamo ang mga kababayan natin dun sa confidential fund, parang kulang sa transparency kasi ang paggastos. Dahil alam naman natin sa proseso, pag confidential at intelligence, hindi may auditing naman pero hindi ganun kabusisi Dahil may joint memorandum circular sila dyan noong 2015, kung natatandaan ko, may mga guidelines naman yan na para gastusin itong confidential fund. Kaya lang hindi mo pwedeng i-reveal. Halimbawa, yung iyong mga assets na nagbibigay siya ng informasyon, hindi mo pwedeng ilabas yung pangalan nila dahil makukompromiso sino ba dapat may gawa niyan? Di yung mga nasa seguridad ng ating bayan. Oo. So yun kasi yung SS10, di ba? Kaya nga siya confidential and intelligence funds. Talagang medyo parang in the middle of it all, meron talagang secrecy, di ba, sa paggamit ng pondo. Kaya talaga namang medyo umaalma yung ating mga kababayan. Understandably so din, di ba? Kasi ang hirap nga i-liquidate at ang hirap i-justify din. At hindi rin pwede siyang gamitin sa ibang purpose din, di ba? Sa intelligence gathering talaga, sa ganun. Hindi mo pwedeng sabihin na ako'y tutulong sa, halimbawa sa pabigas, di ba? O para magbigay ng handcart buhay. Hindi yun yung purpose ng confidential and intelligence funds. Yun naman ang dapat natatandaan din. Ang misis ko nga, kapag ako'y mayroong perang sinasabi kong paggagastusan ko na hindi ko masabi kung saan, nagagalit yun pa kayong pera ng bayan. Diba? Tama. Alam mo yan. Yes din. Dapat alam. Dapat transparent. Yun din. Tama yun. Siyempre, kagaya na sinabi mo dito, all the more pag national budget, no? As much as possible, karapatan po talaga ng ating mga kababayang malaman kung saan po nailalaan yung pondo ng gobyerno. Kasi buwis po yan, di ba? Taxes ng ating mga kababayan natin, di ba? Ang ginagastos para dyan. Kaya marapat lamang ang laki ng binabawa sa sweldo natin. Ang sakit din, no? Ang bigat sa pulsa. Hindi ko na tinitingnan ng payslip din. Kasi kailangan, mapapaiyak ka na lang Kaya dapat talaga, syempre nagagastos po sa at alam natin din kung saan napupunta yung ating hirapan din. Ayun. Nako din ang ating pag-uusapan mamaya ay patungkol sa animal rights and welfare. Nako, alam mo din ba yung special request ko to dahil recently na talagang na-awaken ang aking pagmamahal sa animals din. Kasi nung pandemic, nagkaroon ako ng pet, tapos simula nun, talagang lalo kong napamahal sa mga animals. At naintindihan ko na ngayon na napakahirap din pala din maging fur parent, maging mag-alaga ng pet. At syempre, dahil doon, mas naging aware na ako na dapat inaalagaan din po yung ating mga pets, Syempre, ayan. Pero mamaya pag-uusapan natin yan din. Ngayon po, magdako muna po tayo sa Legally Yours. Ayan. Sasagot muna tayo ng ilang katanungan ng ating mga kasangbahay, Simulan po natin sa katanungan ni Donna. Ayan, ang katanungan po ni Donna, is it legal po ba sa kapwa ko buyers online na i-post ang screenshots of private messages nila ng mga online sellers sa social media? It's for awareness lang naman sa mga future buyers nila dahil sa hindi maayos nitong service at pakikipag-usap. Okay. Ayun, ano masasabi mo? Alam mo, Attorney Mimi, itong mga ganitong sensitibong usapan na ginawa sa privado, at may expectation of privacy yan. So pagka ipinost mo ito sa public forum o kaya sa social media na walang pahintulot yung kausap mo, ay paglabag ito doon sa ating Data Privacy Act.
at maaring nalabag yung karapatan nitong si Donna as a data subject, sabi nga nung Republic Act 10173. So pwede niyang ireklamo ito sa National Privacy Commission o kaya pwede siyang magsampa ng kasong kriminal sa paglabag sa data privacy law. But ultimately din on a more practical level, kasi ang hirap kung aabot tayo sa ganun din. Talagang sa akin din dahil lalo na again, simula ng pandemic, no, nagbago kasi din talaga no, yung dynamics ng buhay ng tao at yung social landscape, no, talagang naging laganap ang mga transactions sa online, no. So talagang tandaan lang din natin, napakaingat din kasi ang hirap na po, 'di ba, kapag nagkaroon ka na ng transaction online, whether nangungutang ka, bumibili, busisiin ng maigi kasi ang hirap po na ipabalik yung binili or kung halimbawa ay i-deliver mo na yung goods tapos hindi naman pala nakapagbayad yung buyer, no. So it goes both ways for the seller and the buyer. Dapat mag-ingat talaga kasi ang hirap po makipag-transact sa isang tao na hindi mo naman kakilala, hindi mo nakita din, 'di ba? Hindi naman nakarehistro, for example, sa DTI din, 'di ba? Anong gagawin mo? So talagang iba yung pag-iingat din. Kung maidagdag ko lang, Attorney Mimi, kahit ako nabiktima ako ng mga ganyan eh. 'Di ba? First time ko mag-try sa online, bumili ako ng USB na 1 terabyte, 2 terabyte daw. Ay di ako naman nainganyo. Pagdating 4 gig lang eh. Nako, di ba na maibalik? Paano din? Oo, di ba din exactly ang hassle eh. I mean, you have to go through the hassle. At kung hindi rin naman pumayag si seller, kahit naman ipilit mo, di ba? Ang hirap pa. You can go through the motion naman na ireklamo mo, ganyan. Kaya lang, di ba, for example din, for a USB, mahirap diba? Parang hindi na, sige na, okay na lang. Pero lesson learned. Pero naman, sa iba naman talaga din na syempre every centavo counts, talagang pag-aralan ng maigi. Alam niyo din, maraming scammers dyan. Malapit na akong maging online shopping expert. yung asawa ko nagugulat, lagi daw may nagdo-doorbell. Ano naman to, iba. Parang dito rin sa bahay. May bago na naman pong i-deliver daw. Di ba? Okay lang yun. Nasa-justify ko naman, no? Pero di ba din yun nga, nevertheless, bago po bumili, din kasi makikita po yun, may ratings po yung mismong product na bibilhin nyo at yung buyer, yung seller, may rating po yan na makikita nyo, and then makikita mo sa baba kung merong reviews, no? Mas maganda yun din kung meron ng mga unang nakabili doon sa product itself. Pwede rin po kayo mag-direct message po kayo doon sa seller para alam nyo kung ano kung kulang pa yung details ng products, no, para makikita nyo din. So, dapat gawin na po yung lahat. Kumbaga, due diligence din, no? And then after that, bago bumili. Yes, saka talaga bumili. Kasi, syempre, di ba, hard-earned money natin yan. So, make sure lang po na worth the money. At kung halimbawa nga po din na, dumating sa'yo, babasagin tapos basag na, may mechanism ba for return, di ba? Yung mga ganun din, ako talaga mabusihan. Halatang expert din. Di ba? So, gano'n. Yan. Tandaan po natin, mga kasambahay. Ayan, ito naman po ang katanungan mula kay Jessica. Ayan, ano po ang pwede naming gawin dahil hinalughog po ng mga pulis ang bahay ng lolo at lola ko kahit na sila ay walang search warrant. Wala naman silang nakitang droga at pati mga alahas ng lola ko ay tinangay. Hindi na po nila hinabol dahil sa takot na balikan sila. Nako din, mahirap ito. Katanungan ni Texter Jessica. Ito itaasang paglabag sa ating karapatan sa saligang batas, Article 3 Section 2, na dapat kung magsasaliksik sila, dapat may dala-dala silang search warrant na permado ng isang hukom o ng judge. Dahil pag wala po ito, yan ay paglabag sa inyong karapatan. So sana pwede nyong kasuhan ito, number 1, sa ombudsman. Ito mga pulis na gumawa nito. Pwede nyo ring ireklamo doon sa National Police Commission at pwede nyo ring kasuhang kriminal dahil nilabag nila ang inyong mga karapatan. So yan po ang pwede nating ipursu, lalo na't kinuha yung mga bagay na hindi naman dapat nilang kunin. Yan ang evil so to be avoided, Attorney Mimi, na mananaliksik ka, hindi alam kung anong hahanapin, lahat po pwede nilang kunin, di ba?
Kasi mahirap Yes, maghanap na hindi oo. mo alam ang hinahanap mo. Oo. Tsaka in fact din, 'di ba may karapatan ng tao na hanapin talaga, puwede pong pakita ng search warrant kasi doon po Mm. nakalagay Mm. ano ba yung specific items na hinahanap nila. So din 'di ba kung halimbawa ang hinahanap ay isang malaking bagay, hindi sila puwede magbukas ng maliliit na drawer na hindi naman magkakasya yung malalaking bagay na hinahanap nila. Gano'n po ka-detail dapat Tama. yung at kasinsin yung pagkakaroon ng search warrant 'di ba din? Mm. At saka si judge lang ang pwedeng mag-issue ng search warrant. So kaya hanapin Yes, niyo yung search oo. warrant na permado ng isang huwes at tandaan po, ito po ang effectivity nito 10 araw lamang from the time na in-issue ni Mhm. judge. Kasi Oo. ibabalik dapat sa korte yan pag hindi nila na-implement at si judge titingnan niya bakit hindi na-implement. So mag-i-issue ba siya ng panibago or i-revoke na ito dahil paso na ho ito pagkalipas ng 10 araw. Tsaka din ha, dapat within reasonable time of the day. Hindi puwedeng madaling Mm. araw, ika'y natutulog, kakatukin ka at magse-search sa iyong bahay 'no. So, marami pong safeguards ang ating umiiral na batas patungkol sa paghahalugog ng bahay. Kasi din 'di ba talagang pinapahalagahan ng ating Mm. batas yung bang privacy at yung Oo. sanctity ng iyong bahay, 'di ba din? So hindi puwedeng basta-bastang Oo. i-intrude 'yan ng kahit sino. Even ng ating public officials, 'di ba, ng police officers, hindi puwede. Kaya kailangan po may search warrant din nun. Ang concern lang nila din, natatakot daw sila baka balikan sila. Baka naman 'pag Ay, inireklamo nila mm. kung matatakot ho kayo, talaga walang mangyayari. Mananatili na lang kayo sa Mm, inyong takot at hindi mapaparusahan mm, ang mga gumawa ng kasalanan. Tandaan ho natin kung mm, walang magrereklamo, walang mapaparusahan. Ang sabi nga nung isang mm, writer, it takes only the inaction of one good man for evil men to mm, flourish. So alam nyo, nilabag yung karapatan ninyo, ay mapaglaban ninyo at nang maparusahan po yung mga gumawa ng paglabag. Kasi ang sinasabi nga ng mga desisyon ng Korte Suprema, a man's house is his castle. So kahit yung hari hindi pwedeng true. pumasok diyan kung wala kang pahintulot. Mm. Exactly. Yan, tatandaan natin yan ha, mga kababayan, mga kasambayan. And also din ha, parang eto siguro yung mga instances na I'm sure din no lahat na ata ngayon may cellphone. Ito yung mga instances na Mm. mainam gamitin ang cellphone at mag-live, mag-record ng video. Kung nakikita mo Yun. at nararamdaman mo na may paglabag ng iyong karapatan, no? Lalo na kung yan papasok na Mm. walang search warrant o kung ikay natatakot nagreklamo. Nako, madaling-madali na po ngayon mag-Facebook Live din, no? Para makita. Alam naman natin Oo. yan din, no? Marami tayong nasisiwalat na mga krimen dahil po nagkakaroon ng live video, no? So that's an evidence din Oo. kung talagang may paglabag sa inyong karapatan, no? Lalo na kung police din, ako nakakatakot, no? Ay, So oo. maganda rin po yan, oo. Saka I mean, that's contradictory to their mandate din eh. Dapat nga sila yung Mm. nagpoprotekta sa ating lahat, no? So talagang very serious yung ganitong offense din at talagang mas mataas din po ang karampatang parusang ipinapataw sa kanila dahil nga Oo. contradictory yan sa kanilang mandate, hindi ba din? Mm. Mm. Pwede hong Ayun, maging oh, dahilan ito ng pagkatanggal nila sa trabaho at pagkakulong ng mga oo. pulis na ito. Wag ho nating lahatin kasi marami rin namang matitino. Kaya lang may mga iba talagang elemento ng Mm. pulis na medyo abusado at nilalabag yung karapatan ng mga mamamayan. So yun po dapat matanggal sa serbisyo dahil nilalagyan nila ng dungis yung pangalan ng mga pulis Yes. natin. Oo. Oo nga din 'no, yun siguro ma-emphasize din natin kasi parang nagkakaroon tuloy ng bad reputation yung buong Oo. kapulisan dahil lamang sa iilan na talagang Mm. loko-loko din 'no. Oo, naalala ko parang several days ago meron nga ako nakausap na isang police officer and medyo sumasama daw yung loob nung entire Mm. ng mga kapulisan dahil nga po gano'n nga nagkakaroon ng bad image daw at kaya daw Oo. po din sa mga pagdinig din for example sa Senado at Kongreso kung sigaw-sigawan na lang din daw yung mga pulis kasi nagkakaroon na ng Oo. bias against police officers na abusado, mga loko-loko, no? So yun, Mm. talagang may mga iilan lang naman pero generally naman din marami sa ating kapulisan na talagang Oo. nandyan naman at nagsisilbi sa ating mga kababayan, sa ating lahat po. So tandaan lang Oo. lamang po din natin. Oo. Ayan din. Ito naman ha, mula kay Katrina. Ayan, may certain amount ba ng sustento ang kailangan sundin? Like kung dalawang anak, magkano ang dapat ibigay na sustento? Ayan. So Oo, sustento siguro ay coming from tandaan the ho father natin. sa katanungan. Oo. Mhm. Tandaan ho Sige. natin na sa ilalim ng batas natin, ang pagpapalaki at pagsustento sa mga bata ay hati ang mga magulang.
Kaya kung Mhm. halimbawa hindi sila kasal at hindi nagsasama, hindi pwedeng iasa naman ng babae lahat doon sa ama ng bata Mm. ang gastusin. Dahil dalawa silang Mhm. magulang niya, so hati sila. Ngayon yung sustento Mhm. depende sa pangangailangan at depende rin naman sa kinikita nung mga magulang. Yun. Hindi lang nung tatay, nung Mhm. dalawang magulang. Kasi, yun nga, Mm. sabi natin, joint obligation. Ngayon, Attorney Mimi, meron akong alam at alam ko, nabasa mo na ito, sa Kongreso, meron yatang ipinapanukala na limitahan, na i-fix yung sustento sa 10% Mm. ng income ng bawat magulang. So, Mm. mas maganda yun para may standard na tayo. Kasi may mga Yes, iba dyan na oo. abusada na lahat na lang gusto ipakarga doon sa tatay yung sustento. Samantalang ayon sa Mm. batas, hati dapat sila. Oo. Tsaka at the same time din kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, in reality din, hindi naman pupunta sa korte, 'di ba, para tanungin Mm. magkano ba yung child support. Talagang more often than not, talagang nag-uusap po yung naging Mm. magkasintahan, 'di ba, nagkaroon ng anak together Oo. kasi kung ganun po na nagkakaproblema sa sustento, malamang hindi na yun nagsasama din, no? So, pag-uusapan talaga yan. So, Mm. kung meron na talagang guidelines, kumbaga din, may batas na talaga na nakasabi, Mm. eto yung i-require, then mas maganda nga yun din, no? Siguro not lower than, for Oo. example, no, not lower than 10% of the income. Para po kung halimbawa, kung ako yung tatay o ako yung nanay, di ba, magsisikap ka rin talaga din. Hindi mo pwedeng sabihin na, Mm. eto lang yung kinikita ko eh. More effort, di ba? Din more effort kasi meron kang Oo. binubuhay na bata. Hindi mo pwedeng sabihin na, eto lang talaga eh. Wala talaga akong magagawa kasi hindi naman regular yung trabaho ko. So, dapat talaga mag-exert din ng effort din kasi mayroon kang obligasyon buwan-buwan na magbigay ng sustento, Oo. no? Hindi siya At dapat saka maging tandaan reason nat na, yes Oo. din, sige po. Tandaan natin, Attorney Mimi, na kapagka hindi kasal ang dalawa, walang obligasyon ang lalaki na sustentuhan yung babae, yung anak O lang. yung At yun nga, ang oo, pagsustento dun sa bata, oo. pagsustento dun sa Importante. bata, hati sila. Hindi po pwedeng yung lalaki lamang. Kasi pareho yung anak yan eh. Mhm. Di ba? Yes, oo. Pero yun, importante hindi kasi iba kapag kakasal kayo din, 'no, 'di ba? May Oo. mutual obligation to support each other. Pero kung hindi po kayo kasal, Mm. ang susuportahan lang po ng lalaki ay yung anak, oo. So Anak. hindi mo puwedeng Oo. ipatong yung gastusin din ng nanay, 'no, na personal sa Oo. kanya. Laging yung gastusin lamang po ng bata. Para po dun siguro din, 'di ba, for again, for practical purposes, yung mga nanay, 'no, na nagki-claim po ng child support, maganda na rin din na may listahan, may resibo para talagang Oo. transparent, again din, para transparent to kung saan napupunta Oo. at saan gagastusin yung pera again, 'di ba? Importante ang transparency kasi hindi rin mag-a-allege yung tatay, hindi niya pagbibintangan, no, na ikaw lang yung gumagastos eh, Mm. no? So, but I mean, I can only imagine napakagastos, no, na magpalaki ng anak, no? Oo. Siyempre yung Totoo yan. pagkain araw-araw, gatas, 'di ba? Kung sanggol pa yan, may Oo. diapers pa din. And then, siyempre paglaki niyan, mag-aaral yung bata, no? So napakarami po ng Mm. gastusin. So maganda lang po siguro na ma-outline din para alam ng bawat isa kung saan napupunta yung pera na hinihingi nila sa isa't isa, kung ano man Oo. yung naging sitwasyon nila din. Ayun. Eto naman po ang katanungan mula kay Esther. Ayan. May paraan kayang makasuhan ng ex-live-in partner ko at third party nito if ang panlulokong ginawa ay nag-cause ng trauma sa akin? Like if nakapag-consult sa psychiatrist at nakapag-run ng test na katunayan na naka-affect ito sa aking mental health. Makakasuhan kaya sila? Well, Ayan. napakalawak kasi ng coverage, Attorney Mimi, nung violence against women and their children. So po pwede siguro kung Mhm. napatunayan naman ito, nagkaroon siya ng mental health issues, pwede natin ipasok siguro ito dun sa psychological or emotional abuse. Okay? At Mhm. pwede niyang kasuhan yung dalawa para naman magkaroon siya ng katarungan. Mhm, ako din, oo. Talagang yun nga, gaya ng sinabi mo din, napakalawak kasi nung RA 9262, 'no, nung Anti-Violence Mm. Against Women and Their Children Act. Talagang any kind of abuse, 'no, na puwedeng ma-cause sa isang babae, talaga namang puwedeng magkaroon Oo. ng pananagutan ang lalaki. So ibig sabihin din, ha, kasi dito may third party. So kahit yung third party Mm. puwedeng ireklamo, 'no? So puwedeng Pwede rin. magkaroon ng pananagutan pala ang babae din kung ikaw ay third party doon sa Mm. vowsy
no, ayan. So naku, makapag-ingat po talaga naman matindi-tindi at talagang ano, matalim daw ang pangil ng batas na ito din 'no, talagang ayan, kaya Oo nga, eh. pakaingat, oo, Kaya oo. maingat talaga dapat. Oo, maingat din na talagang siyempre sa akin more than anything, 'wag mananakit talaga din 'no. Talagang sana Oo. kung maghihiwalay din, oo, maghiwalay ng maayos as much as possible 'no, kasi, O para hindi maiwasan yung ganitong issue din. Kasi napakatagal ang din po ng ano nito, ng prescriptive period ng RA ay 9262 oo. din. Oo, 'di Oo, ba? kaya Baka sabi ko ex mo na ng si 10 taon puwede ka pang kasuhan din, 'di ba? oo, 10 to 20 years yan, Attorney Mimi. Kaya sinasabi ko palagi, Oo, 'pag ayaw na, 'wag nang pilitin. Kasi masasaktan ka oo. lang, eh. Kaya tama yung mga Yun. pulis, 'di ba? Oo, 'Wag ka oh, ng naku manlaban, naman. sumuko ka na. Ayun, oo. Talaga naman yung mga hirit ni din. Oo, tama yan din, oo, 'di ba? Pero I mean, I cannot imagine 'no, na 10 years ago magugulat ka na lamang isang lalaki 'no, na may nagkaso sa'yo kasi parang apparently talagang brinake mo ang heart ng dati mong Oo. naka-date 'no? Oo, naku mabigat yan. Mm. So sana as Eh, much yung as iba na yes, yes din, yung yes iba naman din. kasi, Attorney Mimi, assuming, eh. Kaya akala nila Oo. gino sila, yung pala wala namang sila at hindi naging sila. Naku, sakit naman yan din. Hindi naman daw LDR daw naging ang tawag diyan, Attorney kayo. Mimi. Ano yan din? LDR daw ang tawag diyan. Oo, yung long distance relationship, yung gustong-gusto mo siya, pero ang layo na magkagusto siya sa'yo. Ah, ano ba yan din? Ang sakit sa bangs. Ang layo na magkagusto sa'yo, ang sakit naman, oh, unrequited love. Oo. Yun na Naku, nga. ayan. Oo, ang dami talagang hugot kapag usaping pag-ibig din ano, talagang Ay, very oo. complicated. Oo, lalo na dito rin sa hontahan din 'no, sinasabi ko nga, expertise to ni din dalawa lagi 'no, mga usapin na ganito 'no, family relations at labor, lagi talagang tinatanong yan, kaya talagang laging kasama natin si Dean dahil masasagot niya po talaga ng tunay at wagas ang inyong mga katanungan yan. Dean, bago tayo dumako sa ating usapin, may mga kaibigan ako nag-text mula sa law school, tuwang-tuwa daw po sa inyo Dean. Naalala daw nila nung kami ay law student at estudyante mo din. Ayan. So hello, hello sa aking mga kaibigan mula sa law school na naka-tune in. Ayan, o 'di ba? Oo, Siyempre naku. kasama natin Good morning. oo, nag-iisang Dean Cecilio Duca. Ayan din ha, pag-uusapan natin animal rights and welfare. Ayan din. Unang-una, Mm. meron po ba tayong mga umiiral na batas na talagang tumutukoy at very specifically ay ito ang yung tinatakil ay yung karapatan naman ng ating mga animals na ng mga hayop. Ano po ba ang mga batas natin diyan? Ay, meron tayo niyan, Attorney Mimi. Sa pagkakatanda ko, Republic Act 8485, ito yung original na Animal Mhm, Welfare Act of 1998. Tapos inamyandahan hmm, ito nung 2013, Republic Act mhm, 10631 naman. Tapos meron din mhm. tayo dun sa mga rabies, yung pagpapabakuna ng mga animal, animal, yung Republic Act Oo, 9482, at saka yung mga mhm, endangered species naman, animals man or plants, yung Republic Act 9147. So marami tayong mga batas patungkol naman sa mm. tamang pagtrato sa mga animals. Ayun din, oh, simulan ko muna very briefly 'no, yung last niyo munang binanggit din, yung tamang pagtrato sa Mm, mga hayop. Ano ba yung, mm. may minimum requirements po ba yung batas para sa tamang pagtrato sa mga hayop 'no? So ito din, regardless of kung alaga mo yung isang hayop or nakikita mo na gumagala sa labas 'no, kasi yung iba nakikita ko ang daming videos na hinahampas talaga, ay nasa-stun Ay, yung oo. mga hayop 'no. Oo, naku, talaga namang ang sakit naman panoorin nun din kasi siyempre yung hayop naman yung walang kalaban-laban din 'no. So ano ba yung ating mga Oo. minimum na requirements na dapat sa pag-aalaga sa isang hayop 'no, at ano ba yung karampatang kaparusahan kung talagang mapo-prove na ikaw ay halimbawa naglabag ng at talaga namang nag-violate at gumawa ng isang klase ng animal cruelty din? Okay, ganito yan, Attorney Mimi. Unang-una, kung mag-aalaga ka ng hayop, siguraduhin na talagang pinapakain at may maayos na tulugan. Yung iba nga Mhm, tinatabi pa sa kama pero hindi naman yun na requirement ng batas. Extreme na hmm. yon. Ngayon, kung ayaw mo Oo, naman mag-alaga, ay hindi mo dapat pagmalupitan, hindi mo dapat sasaktan unless mm. nanganganib yung buhay mo Na-provoke, dahil dun oo, sa oo. isang animal.
Yun. So Mm. kaya ito namang mga nag-aalaga ng hayop, siguraduhin na hindi tatawid sa kapitbahay o pagala-gala yung inyong mga alaga. Yun. Kasi ang Oo. justification ng iba, ikakagantin ako kaya inunahan ko na. Kasi justified Mm. yun sa batas kung nanganganib Oo. yung buhay mo o yung kalusugan mo dahil sa isang hayop. Pwede mo siyang Mm. parang self-defense, ika nga. Pero Mm. kung wala namang Oo. ginagawa yung hayop at bigla mo na lamang Hmm. sasaktan dahil ayaw mo siyang makita, aba pinaparusahan po ito ng batas at ang pagkakulong diyan ayon dun sa Republic Act 103 10631, ito ay Oo. magmula sa 1 taon hanggang 2 taong pagkakulong at pagmumulta hanggang Naku. 100,000 piso. So ganyan po ang mga Mm. parusa diyan. Oo, napakabigat yun. Ako yun ha, paalala po doon sa mga pet owners, wag naman pong hayaan, kagaya ng sinabi ni Dean, wag pong hahayaan na gagala-gala kasi kung baka sa inyo maamo, no? Kaya lang baka hindi rin po trained. Yung iba kasing hayop din, no? Lalo na kapag aso, kapag ka hindi trained, baka Mm. may gumala sa kapitbahay. Siyempre kung ako yun, matatakot din ako, no? So make sure po na Oo. within the confines of your home. Kasi kung sa kanila po, they have the right din to defend yung kanilang bahay, no? O baka mamaya yung Oo. may pet din sila din na masaktan. So, dapat kasama din po sa pagiging responsible pet owner, make sure po na maayos po yung space nyo para sa inyong mga pets, no? At ako nga din, no, para dun sa mga may alaga na aso or pusa, dapat po din kung hindi naman po nyo gusto talaga na dumami yung alaga nyo na aso o pusa, ipakapon po din ha. Parang sa akin Oo. part din yun ng welfare nung inyong mga alaga kasi po din napakabilis nilang dumami. So kung wala naman Ay oo, tayong means na oo, sige din, go ahead po. Attorney Mimi, pagka yung aso inalagaan at dumami, abay asosasyon na yan, no? At yung Hindi pusa naman naman daw pag dumami, abay pangkat na yan. pangkat. Oo, oo din, totoo napakabilis nilang dumami. So, ikaw talaga din 'no, nakahirit pa si Dido 'no. Oo, totoo Oo. 'yan. Talagang pangkat o at asosasyon nga naman. Oo, ang bilis. Kaya Eh, dapat po kung sige din, sige po. ako nung pandemic kasi napaano tayo maraming oras ano, inalagaan ko naman ay mga halaman. Nung Oo. dumami naman halamin na raw 'yun. Isang bagay lang ang natutunan ko sa Same. pag-aalaga ng isang bagay ang natutunan ko sa pag-aalaga ng mga halaman, Attorney Mimi, na ang Ano 'yan din, pag-ibig ano 'yan? daw ay para ring pananim. Alagaan mo Oo, man at bakit? mahalin, sa dulo pinipeste rin. Ay, naku naman din. Ano ba 'yun? Ay naku din, ang sakit sa bangs talaga. Di Sasakit ba? na naman ang pangako Masakit sa'yo 'yun. din, eh. Oo, ayan. So, again din ha, oo. Siyempre dapat Mm. alagaan po at ingatan. Again din kung wala tayong means para magbigay po ng proper care, kasi ang hirap at magastos din po maging Mm. pet owner 'no. Dapat po ay ipakapon po, kasama po 'yan sa Mm. welfare at pag-aalaga ng ating mga kasama sa bahay 'no. Talagang sa akin part of the family 'yan, talagang makukulit pero talagang napapasaya ako din. Ayan, Oo, so at hindi po saka Attorney hindi Mimi, puwedeng sasaktan. Yes, maidagdag din. ko lang ano, sa ilalim ng batas, may obligasyon po yung mga pet owners na pabakunahan, anti-rabies vaccine 'Yun. yung kanilang mga Mm. alaga. Kasi baka Mm. makakagat yan, ay obligasyon nyo po yung pagpapagamot doon sa nakagat niyan. Oo, naku yun, again 'no, lalo na kung pagala-gala kasi yung iba din iniiwanan nila sa labas paggabi, para kung sakali daw Mm. na may mga tao na umaali-aligid. Pero I mean, puwede naman within the vicinity of your homes din kasi baka mamaya kapitbahay mo pala yung dumating or may bisita yung kapitbahay, hindi natin alam, 'di ba? Tapos, Mm. biglang maging agresibo yung ating mga alaga. So, pakaingatan din po, ayan. Oo. Eto naman ha, medyo rare ito pero Mm. may mangilan-ngilan 'no, na merong mga nag-aalaga ng mga ginagawa nilang pets at dino-domesticate nila yung ibang mga wild animals. Under our Oo. laws, puwede ba yun din? Nag-aalaga ng tigre, nag-aalaga ng agila, yung iba daw gano'n 'no. Allowed ba 'to under our Oo. existing laws? Nasa bahay mo yan at talagang sabihin mo naman, inaalagaan ko naman, pinapakain ko, kung ano kailangan naman binibigay ko, puwede po ba yun? Ay hindi puwede, Attorney Mimi, sa ilalim ng Republic Act 9147. Meron tayong Mm. mga regulasyon diyan na yung mga endangered species, lalo na yung mga wild animals, ay hindi po puwedeng Mm. gawing pet 'yan at saka dangerous po 'yan. So if ever Kaya nga. napapayagan, siguro sa zoo, kasi may mga Mm. permit ito galing sa ating
Bureau of Animal Industry na medyo mahirap nating is-translate sa Filipino, no? Na yung kawanihan ng industriya ng kahayupan. Aba, delikado yan. So Bureau of Animal Industry po ang bibigay ng lisensya. Oo. So dapat may permit din kung meron. At dapat zoo, dapat may mini-maintain na zoo para po makapag-alaga po ng mga ganong klase na parang mga exotic or wild animals din, no? Kasi nga, I mean, ultimately din, di ba, feeling, naintindihan ko naman yung purpose ng batas natin. Siyempre, kaya nga wild animals yun din di ba? Kasi medyo delikado naman kung gagawin mong pet, di ba? By their very nature, talagang aggressive at wild nga. Kaya din may reason. Kaya hindi sila dapat ginagawang pet, no? Kasi yung iba, talagang yun na yung parang ginagawa ng hobby. Tulad ng mga nag-aalaga ng ahas, Attorney Mimi, naku, mahirap mag-alaga ng ahas. Literal man o figurative. Mahirap talaga yan. Actually din, I mean, ako, natatakot talaga ako. Parang hindi ko nakakakilabot isipin. Pero yung iba nakikita ko din. I mean, iba kanya-kanyang naman, pero yun din, medyo, yun. So, pakatandaan lang din po ng ating mga kasambahay. Then another thing na gusto ko siguro matakil natin dito is, ano ba yung kalagayan ng ating mga hayop kapag dinala po sa halimbawa sa dog pound, no, sa mga LGUs natin meron diyan. Kailan ba pwedeng hulihin 'yan at ano ba yung obligasyon kapag nandun? Kasi apparently within X number of days daw kapag hindi na-claim, pwede daw patayin yung mga pets na to, parang i-euthanize yung mga aso. Ano ba yung dapat nating gawin kapag ganito mga sitwasyon din? Sa ilalim ng mga regulasyon at mga batas natin, Attorney Mimi, pagpagala-gala yung mga animals na ito na dapat domesticated, kinukuha po yan ng city pound at kinukulong, pero dapat doon meron silang pasilidad na maayos at hindi ito magkakaroon ng cruelty doon sa mga animals. Tapos, kung may sakit, Attorney Mimi, at hindi na talaga magagamot, yun, ang mercy killing ang ginagawa, pwedeng patayin ayon sa batas. Pero yan, ino-offer muna for adoption. Kasi may mga tao na gusto naman talaga mag-alaga. At sinisiguro na yung mag-aalaga ay mapapabuti yung kapakanan ng mga hayop na ito. Kasi kahit mga hayop po sa ilalim ng batas natin, ay may karapatan. Huwag lang yung kahayupan. Yung hayop lang po ang merong karapatan. Yung hayop din Minsan na sinasabi nila na para kasi pag sinabi nga din, di ba, na term na kahayupan, parang derogatory. Pero kung tutuusin, din pag naisip ko, yung tao pa yung mas may capability na talagang gumawa ng harm sa iba, no? Na parang kumbaga, walang kamali-mali din ng mga hayop para gawan ng kalupitan din, no? So dapat din po, syempre, we care for all living things, no? Sa kahit anong, kahit hindi lang kapwa-tao din. Lahat naman po kasi ito nilalang ng dakilang lumikha, so wala tayong karapatan na pagmalupitan. Except kung tayo na nasa panganib yung buhay natin, yun lang ang justification. Yes. Pero kung hindi naman, huwag naman natin silang sasaktan at pagmalupitan. Hindi naman, sabi ko nga din, hindi naman tayo inoobliga na sila. Kung halimbawa wala naman tayo at ayaw naman natin, hindi naman tayo obligadong pakainin, bigyan ng bahay o i-adapt din, no? Pero at the very least, huwag lamang pong sasaktan, no? Di ba? Pwede namang iwasan na lang, no? Or show away na lang din, no? Kung ayaw talaga natin. Pero huwag lamang pong sasaktan yung mga hayop. Pero ito din, ano ba yung specific instances na pwede? Sabi niyo din kapag nanganganib ang yung buhay. So halimbawa, inatake ka talaga ng halimbawa ng aso, yun siguro din justified. Tsaka kasi kung nanganganib yung buhay mo, at ikaw sa tingin mo, masasaktan ka, kakagating ka, may karapatan ka i-depensa ang sarili mo. Kasi inherent right naman natin yung right to self-defense. Kaya lang, yun na nga, isipin natin, talaga bang nanganganib ka o may ginawa ka? Kasi may mga animals kasi na hindi naman nananakit kung hindi mo ipoprovoke. Diba? May aso halimbawa, binato mo, natural, tataw lang ka niyan. Pero kung dadaan ka, alam niyo kasi, minsan nakakatakot ako, takot din ako dyan. Nag-alaga ako dati ng aso pero pinatay kasi kaya magmula noon nagka-trauma ako, hindi na ako nag-alaga ng hayop. Kasi mabilis akong madala. Oo nga din, oo.
Ayun, naku nakakatakot naman din. Pero yun at saka siguro din, we have to also, to qualify more po yung sinabi ni Dean 'no. Mm. Kung halimbawa ikaw ay na-threaten tapos, masaktan niyo halimbawa yung hayop, siguro yung commensurate lang dun 'no. So kung Mm. halimbawa after naman nun, iniwanan na kayo ng aso for example, it will not justify na halimbawa ay, Oo, kinitilan niyo ng buhay din tapos I mean hindi naman oo, I mean kinahulan kayo tapos after nun iniwanan naman kayo, hindi naman commensurate yung oo, gagawin yung action doon sa ginawa naman ng hayop at sasabihin niyo, "Eh, kasi na-threaten ako," 'di ba din? So dapat talagang oo. commensurate din naman yung ginawa niyo doon sa, pakiramdam yung threat na ginawa din sa inyo din. Oo. Kaya yung mga nag-aalaga po ng mga hayop, alalahanin natin yung sabi ng Korte Suprema, strong fences make good neighbors. So alagaan nyo yung inyong bakod para hindi makalabas yung mga alaga nyo. Kasi kapag kayong pusa nyo, kinain yung ulam ng kapitbahay, aba baka iulam yung pusa pero bawal po yun. Oh, ayan din, oh, yan speaking of that Oo. din 'no, siyempre nakikita ko na yung iba, ah, Mm, naku, kilabutan ako isipin pero yung iba din halimbawa mm. kumakain ng dog meat 'no, o tapos yung Oo, iba binibiro nila din yung siopaw daw is cat meat, although siguro naman joke lang yun din 'no. Pero meron oo. bang violation ng batas kung, halimbawa involved sa dog meat trade 'no, yung iba sa ating mga kababayan o sa halimbawa sa ibang mga hayop 'no, na hindi naman Mm. usually kinakain natin, may paglabag po ba sa batas ito? Ay, sa ilalim Attorney Mimi ng Republic Act 8485, ang pwede lamang katayin, ay yung baka, yung baboy, yung kambing, yung sheep, ano ba yung sheep? Tupa, ano po? Yung Tupa, opo. poultry, rabbits, Mhm. carabao, horses, deers, and crocodile, sila lang ang pupwede. Yung hindi natin nabanggit doon sa enumeration ng Republic Act 8485 ay hindi ho pwedeng katayin at gawing ulam. Kasi hindi ho sila pinapayagan ng batas. Oo, yan ha din. So kasama pala diyan ang rabbit din na nagulat ako, rabbit. Pati Kasama. crocodile Mm. din, pati crocodile. Kasi Kasama sa kasi amin kayo may dito, mga nag-aalaga ng crocodile. Mm. oo, din ha, oo sa amin kasi sa Palawan 'di ba din, Oh, meron Palawan. kaming Mm. oo 'di ba may crocodile farm dun and merong ibang mga Mm. restaurants na nagse-serve talaga ng crocodile meat, sizzling crocodile 'di Mm. ba? Tsaka kasi yung Oh, inaadobo pero or iba't ibang luto, oo din. oh, pero depende na 'yan sa sikmura ng tao. Kaya lang alam mo Attorney Mimi, Kaya may nga din, karanasan ako diyan sa oo, Puerto Princesa. Nung nagpunta ano ako yan diyan nung din, 2016, tinanong ko yung mhm. nag-aalaga nung crocodile. Sabi ko, "Bakit parang nangunti yung inyong mga crocodile?" Sabi sa Opo, akin ano ba naman, ewan sabi? ko naman kung tama ito. Sir, katatapos lang po ng eleksyon, nagsitakbo sila. Ayun lang. Achichi. Sabi ko, hindi naman siguro Ayun din. tama yan. Oo, nakawala pala din sa hawla Oo. dahil kaka-eleksyon lang. Uy, naku din, Ayan, oo. Naku, ayun. Pero nakatikim ka na din ng crocodile meat? Ay, hindi, actually hindi ako Oo, kumakain ng mga exotic na na ako din din, meat. Limited lang oo, ako sa ako din. baka at saka baboy. In fact, chicken nga allergic ako eh. Ay, talaga din? So, ibig sabihin kahit kambing din, hindi kayo kumakain ng Hindi. kambing? Ako din Nakatikim din. ako nung lamb. Oh, Nung opo. nandun ako sa Qatar, may mga kaibigan tayo diyan sa Doha. Inimbita nila Mm, ako, nakatikim ako nung lamb. mm. Yun pa lang ang kakaibang natikman ko. Oo. Ako din natikman ko din kasi may 'di ba yung mga Greek restaurants kasi minsan dito din nagse-serve sila, yung sine-serve nila na, Mm. parang main ingredient ng kanilang mga food. Siguro 'pag hindi ka rin talaga sanay din 'no, parang hindi hindi Mm. siya for me, hindi gusto ng aking ano, ng taste buds ko. So again, Oh, depende po sa preference niyo. But yung enumerate kasi na din, yun yung pwede. 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 Siguro din, Oo. oo, kailangan din nating i-emphasize din kasi meron din namang reason, hindi lang arbitrary to. Kasi may mga pag-aaral din naman din, no? From a medical perspective, ano yung okay talaga sa pangangatawan natin at sa health natin, no? Oh, Na pwede nating i-consume talaga. So kaya din naman, ipinagbabawal yung iba kasi maliban sa yung iba, for example, yung
aso, yan ay domesticated naman, Mm. karamihan dyan kahit yan ay nasa kalye, baka hindi pa rin po enough yung pag-aaral kung ano ba ang reaksyon niyan sa katawan natin din, no? Baka naman may Mm. adverse effect. So, baka ingat din tayo kasi again, lahat naman ng batas natin ay may dahilan kung bakit ganyan po Oo. yung pagkakaroon sa kanila at ano ba yung enumeration specifically dyan, hindi ba din? Ang pinakamahalaga diyan, Attorney Mimi, ano kung naniniwala lang tayo, doon sa Biblia may mga listahan doon ng mga pagkain na na maaari para sa ating kalusugan. At may mga Oo. hayop doon na talagang ipinagbabawal, no? Oo. Kaya lang depende sa pananampalataya ng tao. Tulad ng mga kaibigan natin mga Muslim, hindi sila kumakain ng baboy dahil bawal ito. Oo. May mga kaibigan naman tayo ng mga vegetarian. So puro lang sila vegetable. Mm. Oo, yan na uso yan Ako naman, humanitarian lang. Humanitarian. Humanitarian lang. Hindi pa ako aswang. Maano lang, matindi lang ang pagmamahal sa kapwa, Dino, di ba? Humanitarian. Di na, naku, uso nga yan. At saka din ito, dahil nabanggit nyo na uso yung marami akong kilala kumakain lang ng, sabi nila, no meat, no vegetarian or vegan pa nga yung iba din, even yung produce na animals hindi nila kinakain. Hindi ko alam kung ano na lang natitira nilang kainin, pero yung iba, ganun nga, vegan or vegetarian. Pero kung kayo po ay may pet sa bahay, hindi nyo pwedeng ano bang tawag dyan? I-impose sa kanila yung same dietary restrictions that you impose upon yourself. Baka pinapakain mo lang yung aso mo ng cabbage din, di ba? Kasi kailangan vegetarian din siya. Oo. Meron din pong dietary requirements yung ating mga pets. So hindi din natin pwedeng i-impose yung ating lifestyle sa kanila. So part din po yun ng pagiging responsible pet owner din. No? Na hindi naman, alam natin din yung... Mas maganda siguro, Attorney Mimi, kung mag-aalaga sila at hindi nila alam kung paano yung responsible pet ownership, kumonsulta sila sa kanilang veterinarian. Kasi alam ng mga veterinaryo kung ano yung nararapat para dun sa mga alaga nila. At ito namang mga nagbebenta ng mga pets, ay kailangan nyo ng lisensya galing doon sa Bureau of Animal Industry. Kasi bawal magbenta basta-basta ng mga animals. Yun, ako din. Oo, kasi marami po ngayon tinatawag na breeders, nagbe-breed. Lalo na yung mga may breed, kaya nga breeders. I mean, yung mga imported, usually din, no? Yung imported na mga dogs or mga cats, no, binibreed. And then, ano yan din marami yan online, talagang ganun. So, alam na rin nila yung kalakaran kasi dahil nga hindi sila registered, no? So, halimbawa, magpo-post sila ng picture. Ang sasabihin nila kasi doon, i-rehome. So, i-rehome, tapos, ipipm mo na lang para kung magkano. And then, magta-transaction na lang kayo, magkikita na lang kayo. So, ibig sabihin yung ganyan din, ipinagbabawal yan. Yung hindi naka-register. Bawal ito kung wala kayong lisensya magbenta. Kaya mas mabuti, maging safe, humingi kayo ng lisensya o magpaalam kayo sa Bureau of Animal Industry na nagbebenta kayo ng ganitong mga hayop. Kasi para din ma-make sure din na nafa-follow talaga yung ating mga minimum requirements at the very least nga din, no? Halimbawa, na pag-i-import ng pets, no, kung ano yung mga kailangan nila, kung wala bang nilabag na batas. So, importante po yan. Kaya dapat po, may permit, no? May permit. At talagang sumusunod sa batas kasi kailangan po may mga requirements din tayong we have to comply with. Dean, any last reminders po regarding our topic before we say goodbye this morning? Oo, nako, ang pag-aalaga po ng hayop ay para ding pag-ibigyan. Diba? Na kailangan alagaan mo talaga para hindi ka iwan. Ngayon, kung ginawa mo na ang lahat, iniwan ka pa rin, tandaan nyo na lang, hindi ka talaga magiging sapat sa isang taong iba na ang hinahanap. Ayun. Ay, nako din. Ang daming hugot ni Din. Nako. Maraming salamat po, of course, sa aking ninong sa kasal. At syempre, ang aking isa sa pinaka-paboritong professors in law school, not once, not twice, but 7 times. Ayan, nag-iisa, walang kupas. Din Cecilio Duca. Din, ako, baka kayo may ibabati na pasasalamatan. Please go ahead. Ay, oo, nako, Attorney Mimi, thank you. At binabati ko po ng happy birthday yung aking panganay na anak, si Ate Nika. Happy birthday, Nika.
At yung ating mga kasamahan, ay nabanggit ko kanina yung Filipino Heroes in Doha sa Qatar. May anniversary yata nila at happy anniversary sa inyo. Tumutulong sila sa mga OFWs. At yung ating mga kasamahan sa School of Law ng University of Makati, maidagdag ko lang, baka interesado kayong mag-aral ng batas. Ang School of Law ng University of Makati ay free po ang tuition fee at bibigyan kayo ng City Government ng Makati ng 10,000 stipend every month. At may 10,000 na book allowance every semester, provided kayo po ay makapasa sa aming qualifying exam, interview, at qualified yung mga grades ninyo dahil matataas. So wala po kayong babayaran, may allowance pa kayo. Kaya punta na kayo sa University of Makati School of Law. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat.